Ginising po ng sunog ang mga taga-barangay 775 sa Santa Ana, Maynila. Apektado niya ng aabot sa 300 pamilya. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, Connie, tinatayang pasado alas 6 nga ng umaga nang sumiklab ang apoy dito sa may Onyx Street, Barangay 775 sa may Santa Ana, Manila. Palibasay pa ang mga yari umano sa mga tinatawag na light materials ang karamihan sa mga bahay sa lugar. Mabilis na kumalat ang apoy. Wala pang isang oras nang nakakalipas, agad itinaas ang hudyat ng sunog sa ika-4 na alarma. Rumesponde ang aabot sa 70 fire truck mula sa iba't ibang lugar. Ang problema, napakakipot na mga daan patungo sa pinakasentro ng sunog, kaya naging pahirapan ang pagdala ng tubig sa loob. Ilan sa mga residente nagsipagpa sa balde na makatulong lang sa pag-apula. Base na siya sa impormasyon, posible umunong sinindihang kandila ang mitsa ng apoy. Naputulan daw ng kuryente ang isang 3-story house sa lugar na sinasabing pinagmulan ng apoy. Tinatayang aabot sa 100 bahay ang nilamon ng sunog at 300 pamilya naman ang apektado. Nasa 3 million pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Bandang alas 8:46, idineklarang under control ang sunog. Sa mga sandaling ito, Rafi, Connie, ay patuloy ang mapping operation ng mga bumbero para matiyak na hindi nakakalat pa ang apoy. Rafi, Connie? Oscar, yung mga nasunugan, saan muna sila namamalagi sa ngayon? Yes, Connie, yan ang hindi pa matiyak sa kasalukuyan. Kanina nakipag-usap tayo sa ilang mga residente at maging sila ay clueless pa sa kung saan muna sila mananatili habang wala pa yung hindi pa na ibabalik yung kanilang mga tahanan. Pero base sa ilang nakausap natin, ang nakagawian daw dito, gaya ng huling nangyaring sunog dito, ay nagsiset up muna sila ng tent sa may kalsada, kung saan doon muna sila pwedeng pumirme habang inaalam pa kung saan sila medyo pwedeng tumagal-tagal o malilipatan, kung saan pwede silang medyo tumagal-tagal ng konti. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagpahayag ng pagdududa si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa China kaugnay sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Samantala, isa na namang insidente ng pangaharang at pagbangga sa barko ng Pilipinas ang nahulikam malapit sa Pag-asa Island. Balitang hatid ni Chino Gaston. Panibagong banggaan sa West Philippine Sea. Pero sa pagkakataong ito, Chinese Maritime Militia vessel naman ang tumama sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Umaga nitong Biyernes, papalapit ang BRP Dato Cabaylo sa Sandy K4 ng Pag-asa Island nang mahagip ito ng Maritime Militia vessel. Bago yan, delikado raw ang pagmamaneobra ng Chinese vessel at sinubukang harangin ang BRP Dato Cabaylo. Sa kabila nito, naituloy ng BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday ang kanilang routine maritime patrol mission. Ayon sa Department of National Defense, mahirap simulan ang makabuluhang dialogo sa pagitan ng China at Pilipinas kung patuloy ang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Yun ang problema. Duda rin daw si Teodoro kung seryoso ba talaga ang China na mabuo ang Code of Conduct sa South China Sea na isa sa nakikitang paraan para humupa ang tensyon. We look forward to good faith discussions. And the President has given the marching order that he looks forward to good faith discussions and we will comply. And do you see now a good faith yung on the part of China? Right now, I honestly speaking, I do not see that. And the President also echoed that in saying that we cannot cast a blind eye on what is happening in the West Philippine Sea. Wala pang tugon dito ang Chinese Embassy. Samantala muling nagdaos ang China ng war games sa Taiwan Strait at 9 na lugar sa paligid ng Taiwan. Kasunod yan ng pahayag ni Taiwanese President Lai Ching-te sa kanilang National Day Address na walang karapatan ng China na maging kinatawan nila. Bagamat handa silang makipagtulungan dito sa mga issue gaya ng climate change. Itinuturing ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan, bagamat may sarili itong demokratikong gobyerno. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang lugar po sa Cordillera ang nakaranas ng landslide.
Kabilang po dyan ang Tinok Ifugao. Nakuna ng video ang aktwal na pagguho ng lupa mula po sa bundok na humambalang sa kalsada. Nahirapan tuloy sa pagdaan ang mga motorista. Pansamantala namang isinara ang bahagi ng Bayucan-Caba Road sa Lagawe, Ifugao dahil din po sa landslide. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Nagka-landslide rin po sa Ambuklao, Bocod, Benguet. Ayon sa Pag-asa, mga local thunderstorm ang nagdulot ng masamang panahon sa ilang panig ng Northern Luzon. Ito rin po ang itinuturong sanhi ng malakas na ulan sa Hulosulu na nauwi sa pagbaha kahapon ng umaga. At nakataas nga po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin po ang Batangas, Cavite, Bataan, Pampanga at ilang panig ng Quezon, Laguna, Rizal at Bulacan. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:37 ngayong tanghali. Sabi po ng Pag-asa, easterlies ang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa bansa, partikular sa eastern section ng Luzon at Visayas. Asahan pa rin po yung mga thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, may tsansa muli ng ulan sa halos buong bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Aabot sa 42 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa isang South African sa Naiya. Natagpuan ng mahigit 6 na kilo ng shabu sa hidden compartment ang bagahe ng dayuhan. Depensa ng suspect, hindi niya raw alam na may iligal na droga sa kanyang maleta. Binili niya lang daw ito sa isang tindahan sa South Africa. May tourist visa rin siya pero hindi niya mapatunayan kung anong tunay niyang pakay dito sa Pilipinas. Sa isinagawang investigasyon, walang lumabas na criminal record ang suspect. Mahaharap siya ngayon sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa mga balikbayan at biyahero dyan, ngayon pong Burr months, baka dapat dagdagan po ang inyong budget. Ayon sa source ng GMA Integrated News, humihiling kasi ng airport o terminal enhancement fee ang mga airline company sa Civil Aeronautics Board. Nasa 150 hanggang 175 pesos para sa domestic flights, habang 300 hanggang 600 pesos naman para sa international flights, depende po yan sa airline. Ayon sa Manila International Airport Authority, nakasaad sa bagong administrative order ang mas malaking bayarin ng airlines tulad ng passenger service charge, landing and take-off charge, aircraft parking at iba pa. Isa raw ito sa mga kondisyon ng bagong private operator ng NAIA. Dedesisyonan pa ng Civil Aeronautics Board kung gaano kalaking bahagi nito ang pupwedeng ipasa sa mga pasahero. Kampiyon sa Amerika ang Pinoy jet ski racer na si Anton Ignacio. Lumaban si Anton sa 2024 International Jet Sports Boating Association o ISGBA World Finals sa Pro-Am Runabout 1,100 stock event. Nakakuha siya roon ng 173 total points na naglagay sa kanya sa first place. First runner-up naman ang pambato ng Thailand, habang second runner-up ang Germany. Good job, Anton! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.